Basura, iyan ang tingin nila sa akin. Habang nagpapakasasa sila sa luho, nakaluhod ako't kumukuha ng tirang pagkain para sa anak kong nag-aagaw buhay. Ang lalaking pinangakuan ako ng walang hanggan, itinaboy ako na parang asong ulol para sa asawa niyang ahas. Pero tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Kung kailangan kong gibain ang imperyo nila para mabuhay ang anak ko, gagawin ko. Ngunit sapat ba ang pagmamahal para talunin ang kapangyarihan? Basura. Nababagay ka talaga sa mga tirang pagkain, Grace. Tingnan mo nga ang sarili mo, nagmumukha kang patay gutom sa loob ng isang mamahaling palasyo. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na diretsong tumarak sa dibdib ni Grace. Dahan-dahan siyang nag-angat ng paningin, ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang mumurahing lalagyang plastik. Sa paligid niya ay ang nakasisilaw na liwanag ng mga aranya at ang makintab na sahig na marmol ng isang sikat na restauran, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mapang-aping ngiti ni Clara. Nakaluhod si Grace sa sahig, kinukumpleto ang mga natirang ulam mula sa isang katatapos lamang na piging. Ang mga pagkaing iyon, na para sa mga mayayaman ay nararapat lamang itapon, ay ang tanging pag-asa niyang makapag-uwi ng masarap na hapunan para sa kanyang anak na may sakit. Isang matinding paninikip ang gumapang sa kanyang lalamunan. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa halos magdugo ito, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak, habang tahimik na tinatanggap ang bawat malupit na tingin ng mga matang nakapaligid sa kanya. Hindi siya maaaring lumaban. Hindi ngayon. Nasa loob ng kanyang lumang bag ang isang form para sa medical charity program ng Santos Pharma, ang kumpanyang pag-aari ng asawa ni Clara. Kailangan niya ang tulong na iyon para sa gamot ni Leo. Ngunit ang bawat natitirang hibla ng kanyang dignidad ay tuluyang nadurog nang makita niya ang isang pamilyar na anino na humakbang papalapit. Isang lalaking nakasuot ng perpektong itim na suit, may tindig na nag-uumapaw sa kapangyarihan at awtoridad. Si Daniel, ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng buong buhay niya 10 taon na ang nakalilipas, ang lalaking inakala niyang hindi na niya muling masisilayan. Sa halip na gulat o awa, isang malamig at walang pusong sulyap ang ipinukol ni Daniel sa kanya. Wala na ang malambing na lalaking kilala niya noon. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang bilyonaryong puno ng galit at pagkadismaya, naniniwalang siya ay isang mukhang perang babae na tinalikuran siya para sa isang mayamang matanda. Lumapit si Daniel kay Clara at hinawakan ang berwang ng kanyang asawa bago bumaling muli kay Grace na nananatiling nakaluhod sa sahig. Anong ginagawa ng isang tulad niya rito, Clara? You shouldn't waste your breath on someone like her. Nakakadiri. Ang boses ni Daniel ay kasing lamig ng yelo, tumatagos hanggang sa buto ni Grace. Nanginig ang buong katawan ni Grace. Pilit niyang inabot ang lumang bag at kinuha ang nalukot na papel ng aplikasyon. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata habang pilit na inaabot iyon sa lalaki. Daniel, parang awa mo na. Wala akong pakialam kung ano ang isipin mo sa akin, pero nagmamakaawa ako. Para ito sa medical charity ninyo. Kailangang-kailangan ng anak ko ang gamot. Tiningnan ni Daniel ang papel na para bang isa itong nakakahawang sakit. Marahas niyang hinablot ang aplikasyon mula sa panginginig ng mga kamay ni Grace. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binabasa ang nilalaman nito. Para sa kanya, isa lamang itong bagong paraan ng panlilinlang ng babaeng nanakit sa kanya. Walang anumang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang 2 kamay upang sirain ang dokumento. Hinati niya ang papel sa gitna at muli niya itong pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso. Binitawan niya ang mga ito, hinayaang maglaglagan ang mga piraso ng papel na parang mga patay na dahon na bumabagsak sa ibabaw ng makintab na marmol. Huwag mong gamitin ang isang peking anak para makapagnakaw ng pera sa kumpanya ko. You will never get a single centavo from me, Grace. Umalis ka na bago ko pa ipatawag ang mga gwardya. Tumalikod si Daniel, akay-akay si Clara na hindi maitago ang tagumpay sa kanyang mga ngiti. Naiwan si Grace na mag-isa sa gitna ng malawak na bulwagan. Unti-unting bumigay ang mga tuhod ni Grace. Bumagsak siya sa sahig, walang pakialam sa magagarang damit ng mga taong dumadaan at nagbubulungan sa kanyang paligid.
Ang tanging mahalaga ay ang mga punit-punit na papel na nakakalat sa sahig. Ang buhay ng kanyang anak, ang tanging pag-asa ni Leo. Maingat niyang pinulot ang bawat piraso gamit ang kanyang nanginginig at magagaspang na daliri, idinidikit sa kanyang dibdib na para bang mga ginto. Isang mainit na luha ang hindi na niya napigilang kumawala. Bumagsak ito ng direkta sa isang maliit na piraso ng papel, saktong tumama sa nakasulat na pangalang Leo na naging dahilan upang tuluyang lumabo ang asul na tinta nito. Nawasak ang kanyang puso. Ang sakit ay tila isang nakikitang sugat na patuloy na nagdurugo sa loob ng kanyang dibdib, tahimik at walang nakakarinig. Nang sumapit ang gabi sa masikip at madilim na eskinita ng tondo, dala-dala ni Grace ang plastik ng tirang pagkain at ang isang pusong sugatan. Pumasok siya sa kanilang maliit at mainit na silid, umaasang ang ngiti ng kanyang anak ay magpapawi sa lahat ng hirap ng araw na iyon. Ngunit isang pamilyar at nakapanlulumong paghihirap sa paghinga ang sumalubong sa kanya. Nakahiga si Leo sa manipis na banig, namumutla at pinagpapawisan ng malamig. Mabilis na lumapit si Grace, binuksan ang lalagyan ng pagkain upang alukin ang bata, ngunit umiling lamang ito. Isang malakas na pag-ubo ang yumanig sa maliit na katawan ng bata na naging dahilan upang mabilis niyang itapat ang isang kupas na panyo sa kanyang bibig. Nang tanggalin ni Leo ang panyo, bumungad kay Grace ang isang tanawing nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo. Ang kupas na tela ay nabahira ng isang malaki at madilim na mantsa, ang matapang na kulay ng dugo. Ang mapulang mantsa sa kupas na panyo ay tila isang sumpa na unti-unting sumasakal sa pag-asa ni Grace. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinupunasan ang namumutlang labi ng kanyang anak na walang malay. Sa loob ng masikip at maalinsangan nilang silid sa tondo, ang tanging nagbibigay ng ginhawa ay ang presensya ni Aling Rosa, ang kanilang mabait na kapitbahay. Maingat na pinisil ni Aling Rosa ang basang bimpo at inilapat ito sa noo ni Leo. Ang magaspang ngunit mainit na palad ng matanda ay nagpadama kay Grace na hindi siya nag-iisa sa laban na ito, isang uri ng aruga na hindi kailanman mabibili ng mga naninirahan sa nagtataasang palasyo ng lungsod. Huwag kang mawala ng pag-asa, Grace, gagaling din ang bata, mahinang wika ni Aling Rosa, puno ng sinseridad ang bawat kataga. Dahan-dahang iminulat ni Leo ang kanyang mga matang nanlalalim at pagod. Tumingin siya sa kanyang ina, inaaninag ang mukha nito sa gitna ng malamlam na liwanag ng bumbilya. Mama, darating na ba si Papa? Siya ba ang magdadala ng gamot ko tulad ng mga superhero sa TV? Inosente at puno ng pananabik ang boses ng bata. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang dibdib ni Grace. Kinagat niya ang kanyang labi, pinipilit lulunin ang bikig sa kanyang lalamunan upang hindi makawala ang isang hikbi. Umiling siya ng bahagya at pilit ng ngumiti, bago tumalikod upang kunin ang sadyang iningatan niyang lumang kamiseta ni Leo. Gamit ang karayom at sinulid, sinimulan niyang tahiin ang punit sa laylayan nito. Bawat pasok ng karayom sa tela ay sinabayan niya ng isang mahinang paghele, isang oyayi na naging panlaban niya sa takot, habang ang kanyang mga luha ay tahimik na nag-uunahang pumatak at bumasa sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang magarang silid na kasing lamig ng yelo at kasing tahimik ng sementeryo, nakatayo si Daniel sa harap ng malaking bintanang salamin. Tinitigan niya ang kanyang sariling mga palad. Ang pakiramdam ng magaspang na papel na kanyang pinunit ay tila nakadikit pa rin sa kanyang mga balat. Mayroong isang kakaibang bigat na gumagapang sa kanyang dibdib, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Bakit ganoon na lamang ang pait at pagmamakaawa sa mga mata ni Grace? Bakit parang may isang malaking bahagi ng kwento ang hindi niya nakikita? Ang kanyang malalim na pag-iisip ay naputol nang maramdaman niya ang pagpulupot ng dalawang malambot na braso mula sa kanyang likuran. Ang matapang na amoy ng mamahaling pabango ni Clara ay pumuno sa kanyang pang-amoy. "Babe, don't stress yourself over that scammer," bulong ni Clara. Ang boses nito ay parang pulot na may halong lason. "Gusto lang mangikil ng babaeng yon gamit ang anak niya sa labas.
Masyado kang mabait kaya sinusubukan kanyang gamitin. Tumango na lamang si Daniel at pumikit, pilit na iwinawaksi ang mukha ni Grace sa kanyang isipan. Ngunit nang tumalikod si Clara, ang mga mata ng kanyang asawa ay mabilis na dumapo sa isang nakakandadong drawer sa ilalim ng vanity table. Sa loob ng madilim na espasyong iyon nakatago ang isang dokumentong medikal na hindi kailanman dapat makita ng liwanag. Isang lihim na kapag nabunyag ay tiyak na wawasak sa ilusyon ng kanilang perpektong buhay. Kinabukasan, ang kalangitan ay nagbuhos ng walang awang luha. Ang malalaking patak ng ulan ay walang tigil na humahampas sa itim na aspalto, lumilikha ng isang malabo at malamig na tanawin sa labas ng naglalakihang tarangkahan ng Santos Pharma. Walang pakialam sa lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto at tuluyan ng kinalimutan ang anumang natitirang kapalaluan, lumuhod si Grace sa gitna ng kalsada. Basang-basa ang kanyang manipis na damit, nanginginig ang buong katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa salamin ng gusali. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko hanggat hindi niya nakakaharap ang lalaking may hawak ng tanging lunas para sa buhay ng kanyang anak. Sa loob ng marangyang salas na napapalamutian ng mga antigo at mamahaling pinta, ang bawat salita ay kasing talas ng bubog. Si Doña Carmen, suot ang kanyang eleganteng bestida at perlas na kwintas, ay dahan-dahang humigop ng tsaa habang nakatingin sa kanyang anak. Clara, you handled that woman perfectly last night. Kailangan niyang matutunan kung saan siya lulugar. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Of course, Mommy. I made sure Daniel saw her for what she truly is, a desperate gold digger. Matagal na nating itinapon ang basurang yan, 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko hahayaang bumalik pa siya para sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang kanilang pag-uusap ay isang malamig na kalkulasyon, isang muling pagbuhay sa kanilang matagumpay na paninira kay Grace noon upang maikulong si Daniel sa isang kasal na batay sa utang na loob. Samantala, sa labas ng gusali, ang pag-asa ni Grace ay tuluyan ng binabayo ng malakas na ulan at ng marahas na katotohanan. Isang unipormadong gwardya ang lumapit sa kanya, ang mukha nito ay walang anumang bahid ng awa. Miss, bawal po rito, umalis na kayo. Nang hindi kumilos si Grace, marahas siyang itinulak ng lalaki sa kanyang balikat. Naramdaman na lamang ni Grace ang biglaang pagkawala ng kanyang balanse at ang matigas at basang semento na sumalubong sa kanyang pagbagsak. Napasigaw siya sa sakit nang magasgasan ang kanyang palad. Ngunit mas matindi pa sa hapdi ng sugat ang kahihiyang gumuhit sa kanyang mukha habang pinagtitinginan siya ng mga dumadaan. Nagmamakaawa po ako, hikbi niya. Kailangan ko lang makausap si Mr. Santos. Sa kanyang opisina, sa itaas na palapag, lumapit ang sekretarya ni Daniel dala ang lumang bag ni Grace na naiwan nito sa lobby. Sir, a woman outside insists on seeing you. Ito po ang gamit niya, baka importante. Sa loob ng bag, nakita ni Daniel ang isang nakatuping dokumentong medikal. Dahil sa hindi maipaliwanag na pag-usisa, binuksan niya ito. Isang partikular na detalye ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang uri ng dugo ng bata ay AB negative. Isang napakabihirang uri ng dugo, ang parehong uri ng dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang kakaibang pag-aalinlangan ang gumapang sa isipan ni Daniel. Isang tinig na bumubulong na mayroong mali sa lahat ng kanyang nalalaman. Naalala niya ang isang sulat na walang pangalan na natanggap ng kanyang sekretarya ilang araw na ang nakalipas, nagbababala tungkol sa mga lihim na itinatago ng kanyang asawa. Bumaba si Daniel, ang kanyang puso ay kumakabog sa isang hindi pamilyar na ritmo. Nakita niya si Grace sa gitna ng ulan, nanginginig at basang-basa, ngunit hindi umaalis. Binuksan niya ang kanyang itim na payong at pinayungan ang babae. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatiling puno ng lason at pagdududa. Anak mo ba talaga o ginagamit mo lang para makapagnakaw? Ang bawat salita ay isang dagok sa nanlalambot ng puso ni Grace. Nakita ni Daniel ang isang guhit ng putik sa pisngi nito.
Ang kanyang kamay ay tila may sariling isip na kusang gumalaw upang punasan iyon, ngunit napigilan niya ang kanyang sarili sa huling sandali. Sa wakas, pagkatapos ng matagal na pananahimik, tumingala si Grace. Wala ng mga luha. Ang natira na lamang ay ang dalisay na apoy ng isang inang handang isuko ang lahat. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Daniel." Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Bibilihin ko ang gamot na iyan. Kung kinakailangang buhay ko ang ipambayad, gagawin ko." Ang kanyang mga salita ay tumama kay Daniel na parang isang sampal. Bago pa siya makasagot, isang nakakabinging sirena ang pumailan lang sa di kalayuan, papalapit ng papalapit. Ang telepono ni Grace, na nakasilid sa isang maliit na plastik sa kanyang bulsa, ay biglang umilaw at nag-vibrate. Nanginginig niyang sinagot ito. Ang boses sa kabilang linya ay mula sa pampublikong ospital. Kalmado ngunit kasing talim ng patalim. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Leo sa unang pagkakataon. Ang telepono ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. At sa di kalayuan, isang ambulansya ang huminto sa harap ng gusali. Ang mga pulang ilaw nito ay paulit-ulit na umiikot at nagbibigay kulay sa kanyang namumutlang muka, isang nakakatakot na anunsyo ng trahedyang naghihintay. Ang mahabang pasilyo ng pampublikong ospital ay isang kaguluhan ng desperasyon at amoy ng gamot. Bawat sulok ay puno ng mga pamilyang tahimik na nagdarasal, ang kanilang mga muka ay larawan ng pagod at pangamba. Mabilis na tumakbo si Grace, ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa maruming sahig. Hinabol niya ang isang doktor na nakaputing bata. "Dok, parang awa niyo na, tulungan niyo ang anak ko. Nagmamakaawa po ako sa gipin niyo si Leo." Ang kanyang mga salita ay basag at nanginginig, isang panawagan na halos malunod sa ingay ng paligid. Hindi nagtagal, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Pumasok si Daniel sa ospital, dala ang lumang bag ni Grace. Isang dahilan lamang ang kanyang ginamit, ang isauli ang gamit na naiwan nito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang hindi mapakali na puwersa ang nagtulak sa kanya na makita ang katotohanan. Natagpuan niya si Grace na nakaupo sa labas ng emergency room, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Sa pamamagitan ng maliit na bintanang salamin, unang beses na nasilayan ni Daniel nang malapitan ang bata. Nakahiga si Leo sa isang puting kama, napapalibutan ng mga aparatong medikal. Payat at namumutla ang kanyang katawan, ngunit sa kabila ng lahat mayroong isang bagay na nakakuha ng pansin ni Daniel. Ang butones ng damit pang-ospital ng bata ay bahagyang nakabukas. Inilalantad ang isang maliit na balat sa kaliwang dibdib nito. Isang balat na may kakaibang hugis, isang perpektong salamin ng balat na mayroon din si Daniel sa parehong bahagi ng kanyang katawan. Walang kamalay-malay, hinaplos ni Daniel ang sarili niyang dibdib. Isang matinding kaba ang biglang bumalot sa kanyang pagkatao. Ibinigay niya ang bag kay Grace, at habang ang atensyon nito ay nasa ibang direksyon, maingat at mabilis niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok ni Leo mula sa unan. Walang sinayang na oras si Daniel. Agad niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya. "Kailangan ko ng isang pabor, at ito ay dapat manatiling lihim sa pagitan nating dalawa," seryoso niyang bilin. "Dalhin mo itong sample sa isang independent na laboratorio. Huwag na huwag mong gagamitin ang pasilidad ng Santos Pharma. Kailangan kong malaman ang resulta sa lalong madaling panahon." Samantala, sa kanilang malaking mansyon, si Clara ay nagsimulang makaramdam ng pag-aalala. Ang hindi maipaliwanag na pag-alis ni Daniel at ang kanyang mga kakaibang kilos ay nagtanim ng pagdududa sa kanyang isipan. Hawak ang kanyang telepono, gumawa siya ng isang tawag. "Subaybayan ninyo ang bawat galaw ng asawa ko. Gusto kong malaman kung saan siya nagpupunta at kung sino ang kanyang mga kinakausap." Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta, isang ahas na handang manuklaw anumang oras. Makalipas ang isang araw na puno ng paghihintay at kaba, natagpuan ni Daniel ang kanyang sarili sa maliit na waiting area ng isang pribadong laboratorio. Ang bawat paggalaw ng sekundaryo ng orasan sa dingding
ay tila isang malakas na pagpukpok sa kanyang dibdib. Sa wakas, bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor na may hawak na isang selyadong brown envelope. Ito na ang sandaling magtatakda ng lahat. Dahan-dahang inilahad ng doktor ang sobre kay Daniel, ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga kamay, isang pamilyar at matigas na boses ang pumuno sa silid. Mukhang mayroon kang importanteng inaasikaso, Daniel. Mula sa likuran ng doktor, lumitaw si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang ngiting nakakakilabot, at ang kanyang mga mata na kasing talas ng sa isang agila ay nakapako sa sobre na naglalaman ng katotohanang maaaring magpabagsak sa kanilang lahat. Ang ngiti sa mga labi ni Doña Carmen ay tila isang maskarang gawa sa porselana, makintab at maganda sa paningin, ngunit walang anumang init ng buhay. Bahagyang itinaas ng matanda ang kanyang baba, ang mga mata ay nakapako sa brown na sobreng hawak ng doktor. Daniel Hijo, huwag na nating ituloy ang kahibangang ito. Isipin mo ang dangal ng ating pamilya. Hindi mo kailangang maghanap ng katotohanan sa mga basurang galing sa kalsada. Ang boses ng matanda ay kasing dulas ng pelus, ngunit may dalang talas ng bakal. Hinarangan niya ang daan ni Daniel. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng tradisyon at kapangyarihan na naglalayong ibaon ang anumang lihim na maaaring sumira sa kanilang perpektong mundo. Ngunit ang Daniel na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang lalaking madaling pasunurin ng utang na loob. Sa gitna ng katahimikan ng laboratorio, ang tanging maririnig ay ang mabigat at mabilis na paghinga ni Daniel. Ang kanyang dibdib ay tila isang hawlang pilit na binabasag ng isang nagngangalit na puso. Hindi siya sumagot. Sa halip, marahas niyang inilahad ang kanyang kamay at kinuha ang sobre mula sa doktor. Sa isang mabilis na pagkilos, pinunit niya ang gilid ng papel. Ang tunog ng pagkakasira ng sobre ay tila isang malakas na pagguho ng isang pundasyon sa pandinig ni Daniel. Inilabas niya ang puting papel sa loob. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga teknikal na salita hanggang sa huminto ang kanyang mundo sa huling bahagi nito. 99.9%. Ang mga numerong iyon ay tila mga titik ng apoy na tumutupok sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 10 taon. Nabitawan ni Daniel ang papel. Ang bawat salitang panlalait na ipinukol niya kay Grace, ang bawat pagtalikod niya sa pagmamakaawa nito, at ang mismong sandaling pinunit niya ang aplikasyon para sa gamot ng bata ay nagbalik sa kanyang isipan na parang isang malakas na hampas ng alon. Si Leo, ang batang may sugat sa puso, ang batang namumutla at nag-aagaw buhay sa isang maruming ospital, ay ang kanyang sariling giya, ang kanyang sariling dugo. Ang bawat alaala ng kanyang pagiging malupit ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang tuhod ay unti-unting nanghina at sa gitna ng marangyang pasilyo ng laboratorio, ang makapangyarihang Daniel Santos ay tila isang taong nawalan ng lahat ng lakas. Mabilis siyang lumabas at nagtungo sa pampublikong ospital. Hindi alintana ang kanyang mamahaling sapatos na tumatapak sa mga putik at dumi ng kalsada. Natagpuan niya si Grace na nakaupo sa sahig sa tabi ng kama ni Leo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang mga mata ay nakapikit sa sobrang pagod. Walang imik na lumapit si Daniel. Sa harap ng babaeng 10 taon niyang kinamuhian, nang dahil sa isang kasinungalingan, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga mamahaling pantalon ay nadumihan ng sahig ng ospital, ngunit wala siyang pakialam. Grace, ang kanyang boses ay basag, puno ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng lahat ng kanyang yaman. Patawarin mo ako, hindi ko alam. Grace, patawarin mo ako. Dahan-dahang iminulat ni Grace ang kanyang mga mata. Walang galit, walang sigaw. Ang nakita lamang ni Daniel ay isang malalim at madilim na kawalan. Isang uri ng pagkapagod na nagmumula sa isang pusong paulit-ulit na dinurog. Hindi siya gumalaw. Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan na parang isang estranghero. Huli na, Daniel! Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon, kasing lamig ng hanging umiihip sa sementeryo. Pinatay mo na kami sa isip mo noon pa. Ang bawat pagkakataong kailangan ka namin, tinalikuran mo kami. Ang bawat luhang ibinigay mo sa akin, naging lason na sa puso ko. Isang papel lang ang kailangan namin mula sa iyo para mabuhay ang anak ko.
Pero mas pinili mong sirain iyon dahil sa galit mo. Yumuko si Daniel, ang kanyang noo ay halos dumikit na sa malamig na semento. Sa ilalim ng kama ni Leo, napansin niya ang isang maliit at kupas na medyas ng bata na nahulog. Dinampot niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang liit nito ay tila isang malakas na paalala ng lahat ng panahong wala siya sa tabi ng kanyang anak. Inilapit niya ang maliit na tela sa kanyang dibdib, niyayakap ito ng mahigpit habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa isang tahimik na pagtangis. Ngunit ang sandaling iyon ng pagdurusa ay biglang naputol. Ang tunog ng magkakasunod na pagtatama ng mga palad ay umalingaw-ngaw sa pintuan ng silid. Isang mabagal at mapang-asik na palakpak. Mula sa anino ng pintuan, lumitaw si Clara, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang nakakatakot na tagumpay. What a touching scene, seryoso niyang wika, habang ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang panibagong banta. Sayang lang, Daniel, dahil kahit lumuhod ka pa riyan hanggang bukas, walang gamot na darating para sa batang yan. Hawak ko na ang buong kontrol sa distribution rights ng bagong gamot. At sa isang salita ko lang, mananatiling sarado ang bawat bote para sa anak ni Grace. Ang bawat pagtatama ng matulis na takong ni Clara sa malamig na sahig ng ospital ay tila mga tunog ng hatol na nagpapayanig sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mamahaling bestida ay isang kabaligtaran sa kupas at luma na paligid. Ang kanyang mga mata, na dati ay nagkukunwaring puno ng lambing, ay nagliliyab ngayon sa galit at pagmamay-ari habang nakatingin sa kanyang asawang nakaluhod pa rin sa paanan ni Grace. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na walang bahid ng saya kundi puno ng pangungutya. Talagang hanggang dito ay sinusundan mo ang basurang ito, Daniel? You look so pathetic right now, nakaluhod sa harap ng isang babaeng walang silbi. Akala mo ba ay ganon kadaling talikuran ang lahat? Akala mo ba ay sapat na ang pagsisisi mo para burahin ang katotohanan kung wala ang pamilya ko, ay wala ka rin sa kinalalagyan mo ngayon? Ang boses ni Clara ay tila isang hagupit ng latigo. Bawat kataga ay punong-puno ng kamandag na naglalayong paalalahanan si Daniel sa kanyang mga pagkakamali. Dahan-dahang tumayo si Daniel, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila kumukulo sa tindi ng pait na nararamdaman. Huwag mo siyang tawaging ganyan, Clara. Tapos na ang panloloko nyo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung paano nyo kami pinaghiwalay 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita ni Daniel ay mabigat, bawat hininga ay puno ng pagtitimpi upang hindi sumabog sa harap ng asawang hindi na niya kilala. Ngunit si Clara ay hindi natinag. Sa halip ay humakbang siya papalapit, ang kanyang mukha ay inilapit sa mukha ni Daniel hanggang sa maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. Don't you dare threaten me, Daniel Santos. Utang na loob mo ang buhay mo at ang kumpanya mo sa pamilya ko. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa iyo noong lugmok ka sa hirap? At ngayon, gusto mong maging bayani para sa anak ng babaeng ito? Go ahead. Mag-file ka ng annulment, iwan mo ako. Oh? Pero tandaan mo ito, ako ang may hawak ng exclusive distribution rights ng bagong gamot. Isang pirma ko lang, isang tawag ko lang, at masisiguro kong walang kahit isang bote ng gamot na makakarating sa batang iyan. Papanoorin niyo siyang mamatay ng unti-unti habang hawak-hawak niyo ang inyong mga prinsipyo. Ang gaslighting ni Clara ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Daniel. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat pangungusap ni Clara ay tila isang tanikala na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Napatingin si Daniel kay Grace, na sa mga sandaling iyon ay tila wala sa sariling mundo, nakayakap lamang ng mahigpit sa kanyang anak. Ang katahimikan ni Grace ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ito ay katahimikan ng isang taong tanggap na ang kanyang pagkatalo sa kamay ng tadhana. Sa loob ng silid, ang tunog ng mahinang paghinga ni Leo ay tila isang mabilis na pagtakbo ng oras na hindi na maibabalik. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ng bata ay puno ng paghihirap. Grace, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa,
ay nagsimulang umawit ng isang napakahinang oyayi. Ang kanyang boses ay nanginginig, bawat nota ay nababalutan ng luhang hindi na lumalabas sa kanyang mga mata. Hinalikan niya ang pawisang noo ni Leo, tila ibinibigay ang lahat ng natitira niyang lakas sa bata upang manatili itong lumalaban. Ang tensyon sa pagitan ni Daniel at Clara ay naputol nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng anumang magandang balita. Ang pagkunot ng noo ng doktor habang tinitingnan ang monitor ay sapat na upang magpabilis sa tibok ng puso ng lahat ng naroroon. Tumingin ang doktor kay Grace pagkatapos ay kay Daniel na tila nag-aalangan kung paano sasabihin ang katotohanan. "I'm sorry, but Leo's condition is rapidly deteriorating. Ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon sa mga pansamantalang gamot na ibinibigay natin." Ang boses ng doktor ay kalmado ngunit puno ng pait. Mayroon na lamang tayong 48 oras upang maibigay sa kanya ang bagong gamot mula sa Santos Pharma. Kapag lumampas tayo sa oras na iyon, ang kanyang mga organo ay magsisimulang bumigay. Wala na tayong ibang paraan. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan na umaling-awngaw sa buong silid. Napatingin si Daniel kay Clara na ang tanging sagot ay isang mapaglarong ngiti at isang bahagyang pagkibit ng balikat. Tila tinatanong si Daniel kung gaano kalayo ang handa nitong itaya para sa pag-ibig. Naiwan ang silid sa isang nakakabinging katahimikan, habang ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa katawan ni Leo, at isang tanong ang nananatiling nakalutang sa hangin. Ano ang mas mahalaga, ang dangal ng isang lalaki o ang huling hininga ng kanyang anak? Ang bawat kislap ng mga ilaw sa labas ng naglalakihang bintana ng Santos Pharma ay tila mga malamig na brilyanteng nagpapaalala kay Daniel ng kanyang rurok. Sa loob ng mahabang panahon, ang gusaling ito ang kanyang naging Vatican, ang lugar kung saan ang kanyang bawat salita ay batas. Ngunit habang nakatanaw siya sa malawak na syudad, ang lahat ng kayamanan at kapangyarihang ito ay biglang nawalan ng kulay. Ano ang silbi ng isang imperyo kung ang tanging tagapagmana ng kanyang dugo ay nag-aagaw buhay sa isang silid na walang sapat na bentilasyon? Isang matinding panunuyo ng lalamunan ang naramdaman ni Daniel habang inaalala ang bawat sandaling ipinagdamot niya ang tulong sa sariling anak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang krisis sa negosyo na kanyang hinarap. Dahan-dahang humakbang si Daniel patungo sa kanyang malaking mesa at hinarap ang kanyang matagal ng pinagkakatiwalaang abogado. Sa ibabaw ng makintab na kahoy ay nakalatag ang mga dokumentong magpapabago sa kanyang tadhana. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga shares at ang mga patent na naging pundasyon ng kanyang pangalan. Ang bawat pagpirma niya sa mga papel na iyon ay tila pagtatapyas ng sariling laman, ngunit wala siyang nararamdamang panghihinayang. Ang tanging nakikita niya ay ang maputlang mukha ni Leo at ang mga mata ni Grace na puno ng pait. Gawin mo ang lahat ng kailangang gawin. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may determinasyong hindi matitinag. Ibigay mo sa kanila ang lahat. Ang tanging ititira mo lang sa akin ay ang katiyakang makukuha ko ang gamot para sa anak ko. Bumalik si Daniel sa ospital. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing bilis ng dati. Tila ba ang bawat paghakbang ay pagpasan sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Natagpuan niya si Grace na nakaupo sa isang lumang bangko sa labas ng ward. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na pader habang ang kanyang mga mata ay nakapikit sa sobrang pagod. Sa gitna ng madilim na pasilyo, ang anyo ni Grace ay larawan ng isang pusong ubos na. Dahan-dahang naupo si Daniel sa tabi niya. Ang init ng katawan ng isa't isa ay tila isang tulay na unti-unting nagdurugtong sa dalawang kaluluwang 10 taong nagkahiwalay dahil sa galit at kasinungalingan. Inabot ni Daniel ang nanginginig na balikat ni Grace at dahan-dahan itong hinaplos. Hindi lumayo si Grace. Sa halip ay tila ba kusa niyang isinuko ang bigat ng kanyang ulo sa balikat ni Daniel. Isang malalim at mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanya, isang pagsuko na matagal na niyang ipinagkakait sa sarili. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging mas makapangyarihan kaysa sa anumang paliwanag.
Ako na ang bahala, Grace, bulong ni Daniel. Ang kanyang hininga ay dumampi sa buhok ng babae. Kukunin ko ang lunas kahit kapalit pa ng lahat ng mayroon ako. Hindi ko hahayaang mawala si Leo. Naramdaman ni Daniel ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Grace sa kanyang manggas, isang senyales ng pag-asa na muling nag-aapoy sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang naglaho nang maramdaman ni Daniel ang pagyanig ng telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang liwanag mula sa screen ay nagpakita ng pangalang Clara, ang babaeng tila isang anino na laging nakasunod upang sirain ang anumang kabutihang sinusubukan niyang itayo. Isang matalim na kaba ang dumaan sa kanyang sikmura. Alam ni Daniel na ang bawat segundo ay mahalaga at ang kaaway ay hindi na magpapaliban pa ng kanilang huling hakbang. Sa kabilang linya, ang boses ni Clara ay kasing talim ng patalim, puno ng awtoridad na tila ba siya na ang may-ari ng buong mundo. The board is waiting, Daniel. You have exactly 10 minutes to be in the boardroom. If you're not here, the distribution rights for the drug will be permanently frozen. Choice is yours, my dear husband. Ang boses ni Clara ay nawala. Ngunit ang mga salita nito ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa isipan ni Daniel. Tumingin si Daniel kay Grace, pagkatapos ay sa pintuan kung saan nakahiga ang kanyang anak, bago tuluyang tumayo upang harapin ang huling laban na maaaring mag-iwan sa kanya na walang-wala, kundi ang pag-asang mabuhay muli ang kanyang pamilya. Ang bawat hakbang ni Daniel patungo sa pinto ng boardroom ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tanikala. Ang marangyang pasilyo ng Santos Pharma, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang malamig na bilangguan sa kanyang paningin. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na pagtakbo ng oras na hindi na niya maaaring bawiin. Nang bumukas ang malalaking pinto ng silid, ang amoy ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon ay sumalubong sa kanya. Ngunit mas matindi ang lamig na nanggagaling sa mga matang nakatingin sa kanya mula sa loob. Nakasentro sa gitna ng mahabang mesa si Clara, nakaupo ng tuwid at may bakas ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa tabi niya ay si Doña Carmen, na ang mga daliri ay dahan-dahang pinaglalaruan ang kanyang perlas na kwintas. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang makapal na pader na naghihiwalay sa kanila. You're just in time, Daniel. Ang boses ni Clara ay kasing talim ng patalim, punong-puno ng awtoridad na tila ba siya na ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng gusaling ito. Ibinigay ko na sa mga miyembro ng board ang mga dokumento. All they need is your final signature to confirm the transfer of everything. Your shares, your properties, even the patents of your newest discoveries, in exchange for the compassionate use of the drug for that child. Dahan-dahang lumapit si Daniel at tumayo sa tapat ng mesa. Tiningnan niya ang mga papel na nakalatag sa harap niya. Ang mga dokumentong ito ay ang bunga ng 10 taon niyang pagtatrabaho. Ang bawat patak ng pawis at puyat niya ay narito. Ngunit sa likod ng mga teknikal na salita at mga numero, ang nakikita lamang niya ay ang maliit na kamay ni Leo na mahigpit na humahawak sa dulo ng kanyang daliri sa ospital. You're really giving up an empire for a brat, Daniel? Muling nagsalita si Clara. Ang kanyang tono ay puno ng pangungutya. Isang bata na hindi man lang natin sigurado kung tatagal hanggang mamayang gabi? Isip-isipin mo, you will walk out of this room with absolutely nothing. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, kinuha niya ang mamahaling panulat mula sa ibabaw ng mesa. Bawat guhit ng kanyang lagda sa puting papel ay tila isang pagbaklas sa pundasyon ng kanyang dating buhay. Naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa bawat pahinang natatapos niya, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa kaalamang bawat letra ay katumbas ng isang hininga para sa kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang bawat pagtatama ng panulat sa papel ay tila isang deklarasyon ng kanyang paglaya mula sa bilangguan ng pera at kapangyarihan. Nang matapos ang huling pahina, binitawan ni Daniel ang panulat na lumikha ng mahinang tunog sa ibabaw ng makintab na mesa. Tiningnan niya ng diretso si Clara, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman mabibili ng salapi. Ang kapangyarihan ng isang taong
Wala nang kinatatakutan dahil wala na siyang kailangang patunayan. Sa inyo na ang imperyo. Ang kanyang boses ay malalim at matatag, tila isang utos na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng yaman ko, iniaalay ko sa inyong dalawa. Ngayon tuparin niyo ang usapan. Ibigay niyo sa akin ang gamot ng anak ko. Ngayon din. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara habang dahan-dahan niyang kinukuha ang mga pirmadong dokumento at maingat na inilalagay sa loob ng kanyang folder. Tumingin siya kay Doña Carmen at nagpalitan sila ng isang makahulugang tingin na nagdulot ng isang matalim na kaba sa dibdib ni Daniel. Humalukip-kip si Clara at sumandal sa kanyang upuan, tila tinatamasa ang bawat segundo ng kanyang panalo. Ang ganda ng drama mo, Daniel, talagang nakakaantig. Seryoso niyang wika, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Kaya lang mayroon akong nakalimutang sabihin sa iyo. Pagpapatuloy ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong ng isang ahas na handang manuklaw. Ang batch ng gamot na kailangan nyo ay nagkaroon ng delay sa logistics mula sa aming laboratorio sa labas ng bansa. Baka bukas pa ito makarating o sa makalawa. I'm so sorry, Daniel, but despite your sacrifice, it looks like fate is still not on your side. Hindi namin kontrolado ang takbo ng barko, di ba? Isang malupit at walang puso na tawa ang kumawala sa kanya. Habang ang bawat segundo sa orasan ay tila nagiging isang patalim na sumasaksak sa puso ni Daniel, iniiwan siyang nakatayo sa gitna ng silid, wala ng yaman, at tila mawawalan na rin ng huling pag-asa para sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat segundong lumilipas sa orasan ng boardroom ay tila isang malupit na patalim na sumasaksak sa natitirang pag-asa ni Daniel. Ngunit sa likod ng mapaglarong ngiti ni Clara at ng mapang-aping katahimikan ni Doña Carmen, isang apoy na hindi kailanman naramdaman ni Daniel ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi ito apoy ng galit, kundi ng isang amang handang dumaan sa apoy para sa kanyang anak. Nang walang imik, tumalikod si Daniel at lumabas ng silid, iniwan ang kanyang imperyo at ang mga huling bakas ng kanyang yaman na hindi man lang nililingon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang lumang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Mang Carding, kailangan ko ang tulong niyo. Ngayon din. Si Mang Carding ay ang dating foreman sa warehouse na tinulungan ni Daniel noong pumanaw ang asawa nito. Sa kabila ng banta ng pagkakatanggal sa trabaho, ang utang na loob at respeto ng mga manggagawa kay Daniel ay mas matimbang kaysa sa takot kay Clara. Sa loob ng madilim at malamig na storage ng Santos Pharma, mabilis na kumilos ang mga dating kasamahan ni Daniel. Ang pag-ikot ng mga mabigat na kandado at ang pagbukas ng mga bakal na pinto ay tila mga bulong ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Matapos ang ilang minuto ng tensyon, hawak na ni Daniel ang maliit na bote ng gamot. Isang maliit na sisidlan na naglalaman ng buong mundo ni Grace at Leo. Samantala sa pampublikong ospital, ang bawat hininga ni Leo ay tila isang mabigat na pakikibaka. Ang monitor na sumusukat sa kanyang hibok ng puso ay mabilis na nagbibigay ng babala. Ang mga pulang ilaw nito ay paulit-ulit na kumikislap sa namumutlang mukha ng bata. Nagkagulo ang mga nurse at doktor sa loob ng silid. Bumagsak si Grace sa malamig na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang kawalan ng pag-asa. Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri, ang bawat bulong ng kanyang dalangin ay tila isang huling hiling sa langit. Huwag muna, Panginoon, huwag niyo po siyang kunin. Parang awa niyo na po. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog, ngunit ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng sakit. Sa labas, ang kalangitan ay tila nakikiramay sa dusa ni Grace. Ang malalaking butil ng ulan ay walang humpay na humahampas sa kalsada. Lumilikha ng isang malabong pader ng tubig na humaharang sa daan. Sa kabila ng kalsadang punong-puno ng mga sasakyan at kailangang dumaan sa baha, hindi tumigil si Daniel. Nang tumirik ang kanyang sasakyan, binuksan niya ang pinto at tumakbo. Hawak-hawak ang maliit na cold storage box sa kanyang dibdib. Binagtas niya ang baha at ang malakas na bugso ng hangin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng hapdi sa kanyang mga binti, at ang kanyang paghinga ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang baga,
Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Leo. Basang-basa at hapong-hapo, biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Napatingin ang lahat kay Daniel na hindi na makahinga sa pagod, ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Grace. "Doc, ito na ang gamot. Gamitin niyo na please. Pakibilisan po." "Amigi!" Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos isang pakiusap na lamang. Nagkatinginan sina Daniel at Grace, isang sulyap na puno ng pagkakaisa, pag-asa, at isang uri ng pag-ibig na muling nabuhay mula sa mga abo ng nakaraan. Mabilis na kinuha ng doktor ang bote at inihanda ang iniksyon. Ang bawat pagtulo ng gamot sa loob ng tubo ay tila isang mabagal na pagbuhay sa isang pangarap. Itinusok ng doktor ang karayom sa manipis na ugat ni Leo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang lahat ay nakatuon sa monitor. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo ng nakakabinging katahimikan. Ngunit ang bawat mata ay biglang nanlaki at ang mundo ni na Grace at Daniel ay tila huminto nang ang berdeng linya sa monitor ay tuluyang naging diretso at ang mahabang tunog ng babala ay pumuno sa buong silid, hudyat na ang puso ni Leo ay tuluyan ng sumuko. Ang mahaba at nakatutulig na tunog mula sa monitor ay tila isang walang katapusang hantungan ng hininga na bumabalot sa buong silid. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Grace ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga kamay na kanina ay mahigpit na nakasara sa panalangin ay dahan-dahang bumigay, at ang kanyang buong pagkatao ay tila naging isang hungkag na sisidlan. Ngunit sa gitna ng desperasyon, ang doktor ay hindi sumuko. Isang huling pagtatangka. Isang huling pagsisikap na ibalik ang buhay sa maliit na katawan ni Leo. At sa isang iglap na tila isang himala mula sa langit, ang tuwid na linya sa screen ay biglang gumalaw. Ang mahabang tunog ng babala ay naputol at napalitan ng isang mahina ngunit matatag na ritmo, ang tunog ng isang pusong muling natutong lumaban. Isang malalim at gulantang na hininga ang kumawala kay Leo, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumurap, hudyat na ang laso ng kamatayan ay nagapi ng lunas na dala ni Daniel. Napahikbi si Grace, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pasasalamat na mas malalim pa sa karagatan. Habang si Daniel ay napasandal sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog sa tindi ng relief na kanyang naramdaman. Habang ang himala ng buhay ay nagaganap sa loob ng ospital, sa kabilang dako ng lungsod, ay isang madilim na pagdiriwang ang idinadaos. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Santos, itinaas ni Clara ang kanyang baso ng mamahaling alak, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Cheers, Mommy! Sa wakas ang Santos Pharma ay sa atin na. Daniel is now officially a nobody." Muling tumawa si Clara, isang tunog na puno ng tagumpay at kawalang hiyaan. Nakaupo si Doña Carmen sa kanyang paboritong upuan, tinitingnan ang mga pirmadong dokumento na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Naniniwala silang nakuha na nila ang lahat, na ang kanilang kasamaan ay nagbunga ng perpektong tagumpay. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagdiriwang ay biglang nabulabog ng malakas na tunog ng mga yabag ng sapatos sa kanilang hardin. Hindi nagtagal, ang malalaking pinto ng kanilang mansyon ay bumukas ng walang paalam. Isang grupo ng mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation ang pumasok, ang kanilang mga muka ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Clara Santos at Doña Carmen, mayroon kaming warrant of arrest laban sa inyo." Ang boses ng pinuno ng mga awtoridad ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang baso ng alak ni Clara ay nalaglag at nabasag sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat na parang dugo sa kanilang mamahaling carpet. Ang kanilang mga mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang napalitan ng matinding takot at kalituhan. Doon ay lumitaw ang abogado ni Daniel. May dalang isang ngiting puno ng kahulugan. Ipinaliwanag niya ang isang masalimuot na katotohanan na hindi inasahan ng dalawang babae. Ang mga dokumentong pinirmahan ni Daniel ay hindi lamang simpleng paglilipat ng ari-arian. Isang lihim na sugnay ang nakasulat sa huling bahagi.
Ang sinumang tumanggap ng pagmamay-ari ng Santos Pharma sa oras na iyon ay siya ring aako sa lahat ng pananagutang legal, kabilang ang malalaking kaso ng tax evasion at ang sadyang pagtatago ng mga negatibong epekto ng kanilang mga lumang gamot, mga krimen na matagal nang ginagawa ni Clara at Doña Carmen sa likod ni Daniel. Sa madaling salita, ibinigay sa kanila ni Daniel ang isang imperyong malapit ng gumuho, isang poison chalice na magdadala sa kanila ng diretso sa likod ng mga rehas. Ang bawat sigaw at pagpupumiglas ni Clara ay walang silbi habang kinakandado ang mga bakal sa kanyang mga kamay. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng nadurog. Bumalik ang katahimikan sa silid ni Leo sa ospital. Ang bata ay mahimbing nang natutulog, ang kanyang kulay ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Nilapitan ni Daniel si Grace na sa mga sandaling iyon ay mahimbing ding nakaidlip sa gilid ng kama. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa maliit na kamay ng anak. Tinitigan ni Daniel ang mukha ni Grace, ang mukha ng babaeng tiniis, ang lahat ng hirap at pangungutya para lamang sa kanilang anak. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Daniel sa kanyang dibdib, isang pagsisisi na alam niyang hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Alam niyang sa mga oras na ito, siya ay wala ng kahit anong ari-arian, wala ng kapangyarihan, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang malaya na siya. Dahan-dahan kinuha ni Daniel ang isang piraso ng papel at panulat. Isinulat niya ang kanyang huling mensahe para kay Grace. Ang bawat titik ay nababalutan ng kanyang katapatan at pag-asa para sa kanilang kinabukasan, kahit na alam niyang kailangan niya munang lumayo upang linisin ang kanyang sarili mula sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Inilagay niya ang sulat sa tabi ng unan ni Grace bago siya dahan-dahang tumayo at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay tila isang paglayo sa kanyang lumang pagkatao. Sa labas, ang ulan ay tumila na at ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Habang naglalakad palayo si Daniel, isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sapat na ba ang kanyang ginawang sakripisyo upang makuha muli ang kapatawarang matagal na niyang ipinagdamot sa kanyang sarili? Ang bawat sinag ng araw na tumatago sa bintana ng silid sa ospital ay tila isang banayad na haplos ng bagong umaga. Dahan-dahang iminulat ni Grace ang kanyang mga mata. Ang kanyang diwa ay unti-unting nagbabalik mula sa isang mahimbing na pagkakaidlip na dulot ng sobrang pagod. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang mukha ni Leo, na ngayon ay payapang natutulog at may masigla ng kulay ang mga pisngi. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa upuang kinaroroonan ni Daniel kanina, tanging kawalan ang sumalubong sa kanya. Isang matalim na kaba ang dumaan sa kanyang dibdib nang mapansin niya ang isang piraso ng puting papel na maingat na itinupi at iniwan sa tabi ng kanyang unan. Nanginginig ang mga daliri ni Grace habang binubuksan ang sulat. Ang bawat salitang isinulat ni Daniel ay tila isang muling pagbukas ng mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hapdi ay may kasamang dalisay na katapatan. Isinulat ni Daniel ang kanyang paghingi ng tawad, ang kanyang pasasalamat sa katatagan ni Grace, at ang kanyang desisyong lumayo muna upang pag-isipan ang lahat ng kanyang nagawa. Hindi mapigilan ni Grace ang pagdaloy ng mga luha. Binabasa ang huling bahagi, kung saan sinabi ni Daniel na wala na siyang maibibigay na kahit anong yaman, kundi ang kanyang pagsisisi. Ngunit para kay Grace, ang yaman ay kailanman hindi naging sapat upang punan ang puwang sa kanilang mga puso. Sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang ang kasaysayan ng kanilang paghihiwalay ay muling maulit. Lumipas ang ilang linggo, at sa isang maliit na bayan sa labas ng syudad, ang amoy ng sariwang mamatkaw at ang init ng araw ay nagbibigay ng isang payapang pakiramdam. Sa loob ng isang maliit na suwangmok o gawaan ng kahoy, isang lalaki ang abala sa pag-aayos ng mga tabla. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang magagarang relos. Suot lamang ang isang simpleng t-shirt na may mantsa ng alikabok, si Daniel ay tila bumalik sa kanyang pinagmulan. Ang simpleng lalaking minahal ni Grace 10 taon na ang nakalilipas.
Ang bawat pagtama ng kanyang kagamitan sa kahoy ay tila isang paraan ng pagbuo muli sa kanyang sariling pagkatao, dahan-dahan at may tiyaga. Ang katahimikan sa loob ng gawaan ay biglang naputol nang maramdaman ni Daniel ang isang presensya sa may pintuan. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bango ng pamilyar na pabango na matagal na niyang itinatangi ay sapat na upang magpabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap. Doon, sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, nakatayo si Grace. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pangunawa at pag-ibig na mas matibay pa sa anumang unos. Inilapag ni Grace ang isang maliit na lalagyan ng pagkain sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagsalita ng mahaba, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat ng kailangang malaman ni Daniel. Tapos na ang pagtakbo. Daniel, umuwi na tayo. Ang boses ni Grace ay tila isang mahinahong awit na nagpatahimik sa lahat ng ingay sa isipan ni Daniel. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Daniel na siya ay tanggap, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kung sino siya. Lumapit si Daniel, ang kanyang mga hakbang ay tila may kasamang pag-aalinlangan, ngunit puno ng pananabik. Nang maabot niya si Grace, dahan-dahan niyang ipinuwesto ang kanyang mga braso sa paligid ng baywang ng babae, isang yakap na puno ng pangako at pagpapakumbaba. Isinubsob ni Daniel ang kanyang muka sa balikat ni Grace, hinahayaan ang bawat patak ng kanyang luha na mabasa ang damit nito. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Grace sa kanyang likuran, isang pagkilos na nagbubura sa lahat ng pait ng nakaraang 10 taon. Ang kanilang katahimikan ay puno ng kilig na nagmumula sa muling pagtatagpo ng dalawang kaluluwang tadhana ang nagbuklod. Ngunit ang sandaling iyon ng muling pagkakaisa ay tila panimula pa lamang ng isang bagong yugto. Isang malakas at masayang tinig ang biglang umaling-awngaw mula sa labas ng gawaan, isang tinig na kailanman ay hindi nila inakalang maririnig nila ng may ganoong kasigla. Isang mabilis na takbo ng maliliit na paa sa damuhan ang papalapit sa kanila. At ang pintuan ng gawaan ay biglang bumukas ng malawak, inilalantad ang isang anyo na magpabago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Ang sikat ng hapon ay dahan-dahang humahalik sa mga luntiang dahon ng hardin, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa maliit at payak na bahay na ngayon ay nagsisilbing kanlungan nina Grace at Daniel. Ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga bagong bukad na bulaklak at sariwang damo, isang malaking pagkakaiba sa mausok at masikip na eskinita ng tondo na dati ay tanging mundong kinagisnan ni Grace. Ang paglakad ng oras ay hindi na isang pabigat na kailangang habulin, kundi isang regalo na bawat segundo ay ipinagpapasalamat. Mula sa maliit na beranda, pinapanood ni Grace ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Si Leo, na ngayon ay masigla na at may mapupulang pisngi, ay masayang tumatakbo sa damuhan habang hinahabol ang isang makulay na saranggola. Ang kanyang masayang halakhak ay pumuno sa buong bakuran, isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika para sa pandinig ng isang ina. Sa kabilang dako, si Daniel ay abala sa pag-aayos ng isang maliit na upuang kahoy para sa anak. Ang kanyang mga kilos ay maingat at puno ng tiyaga, ang bawat pagpukpok ng kanyang kagamitan ay tila isang paraan ng pagpapatibay sa pundasyon ng kanilang bagong simula. "Papa Luke, ang taas na ng kite ko!" Sigaw ni Leo habang nakatingala sa asul na kalangitan. Binitawan ni Daniel ang kanyang ginagawa at mabilis na lumapit sa anak. Binuhat niya si Leo at itinaas sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dalisay na kaligayahan. "Wow, ang ganda niyan, anak! Just like you, it's soaring high!" sagot ni Daniel, bago iginawad ang isang mahigpit na yakap sa bata. Sa sandaling iyon, wala na ang bilyonaryong si Daniel Santos na kinatatakutan ng lahat. Ang natira na lamang ay isang ama na nahanap ang kanyang tunay na tunguhin sa buhay. Lumapit si Grace sa kanila, dala ang isang pitzel ng malamig na juice. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Daniel, isang tahimik na pag-unawa ang namayani.
Sa loob ng ilang buwan ng kanilang pagsasama sa maliit na bayang ito, ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, kundi isang desisyon na pinipili nilang gawin bawat araw. Para kay Grace, ang makita ang kanyang anak na ligtas at ang lalaking mahal niya na nagsisikap na magbago ay sapat na upang burahin ang pait ng 10 taong pangungutya. Sa di kalayuan, ang balita tungkol sa Santos Pharma at ang pagkakakulong ni Clara at Doña Carmen ay tila isang malabong alaala na lamang. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at ang mga taong gumamit ng kapangyarihan upang manakit ay naiwang nag-iisa sa gitna ng kanilang sariling kadiliman. Ngunit dito, sa ilalim ng payapang langit, ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi tungkol sa muling pagkabuhay ng mga pusong inakala nilang patay na. Umupo ang tatlo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Isinandal ni Grace ang kanyang ulo sa balikat ni Daniel, habang si Leo ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga bagong kalaro sa paaralan. Isang malalim at mahabang buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Daniel. Naisip niya ang lahat ng kanyang isinuko, ang mga mansyon, ang mga mamahaling sasakyan, at ang kapangyarihang magdikta sa buhay ng iba. Sa kanyang pagkawala ng lahat ng materyal na yaman, doon niya nahanap ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Ang tunay na imperyo ay hindi itinatayo ng ginto at kapangyarihan. Itinatayo ito ng bawat sakripisyo ng isang ina, ng bawat pagsisisi ng isang ama, at ng bawat tawa ng isang anak na binigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang pag-ibig sa kanyang pinakapayak na anyo ay ang pinakamabisang gamot na kayang magpagaling kahit sa pinakamalalim na sugat ng kaluluwa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagpapakita ang mga unang bituin, alam ni na Grace at Daniel na kahit anong unos pa ang dumating, sapat na ang kanilang pagmamahalan upang manatiling matatag at buo.